Hello sir, morning po. Sa biyahe. Ayos naman. Sir, kabitan kita ng ano. Meron palang ano si sir eh. Pero hindi no? Hindi makikip. Oo. Okay naman po sir. Sir, isuot ko lang muna. Ayan. So, kasama natin si Sir Ranel Batralo at andito tayo sa Pila, dito po sa Laguna. Bagong series po tayo at kakaiba yung episode natin dahil though related pa rin sa agriculture syempre kasi ang mga materyales na mga handicraft at mga artwork nila dito ay galing sa pandan, galing sa water lily, ano pa sir? Ratan, kawayan, buri, ayan. So, yung mga items nila ay talagang masasabi natin na world class. Thank you. Talagang artwork, super ganda talaga sir. Start natin yung episode natin, itur mo kami, tapos while dinidiscuss natin isa-isa yung mga welcome produkto. Po dito sa Rolyo Likha de Papa Handicrafts, Pila, Laguna. Ayan. Sir, ano pangalan ulit ng shop? Rolyo Likha de Papa Handicrafts. Okay. So, very Pinoy. Pinoy na Pinoy. Pinoy na Pinoy. Sige sir, start tayo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. So, nandito po yung ating mga planter, mga basket na mula sa water lily. Water lily. Yan po ay galing sa Laguna de Bay. So, yung ating mga harvester, gatherer ay mga farmers, fisher folks. At yung mga weavers natin, mga nanay, mga out of school youth, mga senior. So, yung water lily, madalas problema yun, sir, no? Pag nag-over, ano sila? Yes po. Populated sila? Problema po ang water lily. Actually, that was 2009 na mag-start yung magkaroon tayo ng Bagyong Ondoy. At dahil sa Bagyong Ondoy, nagkaroon ng malawakang pagbaha dito sa Laguna de Bay. At nawala ng trabaho yan yung mga farmers at fisher folks. At dahil sa water lily, doon nagsimula yung water lily industry natin dito sa Laguna. Kaya nagkaroon ng inisyatibo ang ating DTI na magkaroon ng malawakan training para matugunan yung problema na kawalan ng trabaho natin mga kababayan at water lily nga yung naging training at naituro natin sa ating mga kababayan para maging hanap buhay. Yung dating peste sa lawa, ngayon ay isang ginto na rin para sa amin. Ginto. Sir, mahirap ba i-transform into a product yung water lily? Mahirap pagka iisipin mo mahirap. Pero pag sinubukan mo, lahat yung nagiging madali. Nagkakaroon ka ng skills. Kapag nagkaroon ka ng skills, madali mong i-transform, i-convert yung water lily into a beautiful product na magiging sustainable livelihood dito sa atin. Sa bagay, wala namang madali. Lahat naman mahirap. Diba, sir? Opo. Okay. So, na-mention mo na yung mga natutulungan ng mga produkto na to ay mga nanay, housewife, pati out of school youth, mga PWD, mga senior, yan. So talagang may cost talaga, no? Yes po. Okay, sir. So aside from the planters from water lily, ano pa po yung mga ibang produkto natin? Meron din tayong mga placemat na water lily na ginagawa natin mga bag the same time. Ito mga carpet, yan. Yung mga placemat natin, sir. Ayan. Okay. Ang ganda. Ayan, that's a buri naman material. This is buri. Ito yung water lily. Sa pandan din. Pandan. Okay, ito. Yan po ang water lily. Ito ang water lily. Social, no? Okay. Yes po. Ito yung water lily natin. Kapag marami yung stock o dahil marami tayong ginawa yung mga weavers, ginagawa natin yung mga bags. And then, pagka pinold naman natin siya, pwede siya maging clutch bag. So makita niyo yung product niya mamaya na merong output din na mula sa placemat. So kailangan natin maging flexible para ma-innovate yung mga bagong produkto. Yes, so, Ayan.
At kayo lahat, sir, ang nagturo sa mga kababaihan. Yes po, bali ako yung gumagawa ng prototype, ng sample, and then ibibigay natin sa kanila, tuturo natin sa kanila. Okay. Na-mention na rin natin itong anong materials po ito? Ito naman po ay buri material. Buri. So from the palm tree, Oo, na palm kinukuhanan tree. natin nung yung bunga ginagawang matamis. Oo. And then ito yung dahon, yung ginagawa mga bayong, pero hindi lang siya mga bayong, pero mas malawak na yung kanyang pwedeng paggamitan. Basta gamitan lang natin yung imagination. Parang laminated? Sir? Laminated, pero ito ay flattened Flattened. ng buri material. So another one buri is this one. This is another banig. Banig. Okay, Buri para din naman to, kaya meron kasi may mga weavers naman na supplier namin ng banig, then kami na nagko-convert into products para sa mga tao namin na hindi marunong mag-weave. So sila naman yung I nagagawa ng mga see. mat, ng mga bag, basket. Yan. Oh, I see. Okay. Ito naman po ay isa pandan. Ito ay pandan. Yan. Familiar kami sa pandan kasi nakagawa na kami ng episode ng pandan Okay. dito sa Luciana. Yes po. Ayan. Okay. There's another variety of pandan. Is pandan, pandang romblon. Mas malambot siya kumpara sa Luciana. pandan Luciana. Oh. Another one is pandan, kabinti, pandan Luciana. kabinti, So iba yung texture niya. Oo nga. Oo, mas makapal yung pandan ng Laguna kumpara dito sa pandan ng mga romblon na mas malambot. Romblon, ganda pala. Depende rin po sa paggagamitan. Oh, I see. So ganoon na rin po yung raw materials natin ay flexible na rin. So malawak na yung designs na pwede niyang paggamitan. Tables. Ito po naman ay ratan. Ratan. So meron tayong ratan, gawa naman to ng mga senior natin. Senior. Yes, Mga senior. Kasi dumating kami sa time na wala kami makuhanan ng water lily. So para hindi mawalan ng trabaho yung iba. So nag-convert kami ng ibang material, which is ang raw materials naman available dito sa atin sa Calabarzon region. At least napakadaming iba-ibang raw materials Yes, opo. pwedeng So, gamitin. sabi ko nga sa kanila, pagka na-develop yung skills nila, yung kanilang kamay sa paggawa ng handicrafts, lahat ng raw materials na nasa Lahat ng paligid makawakan, mo, pwede. mong gawing produkto. So, kumbaga, hindi ko na kailangan magtrabaho sa ibang lugar, i-develop mo yung skills mo, yung mindset mo, at lahat ng raw materials mo, pwede mong pagkakitaan. Siguro sir, dapat may eye-open artist ka na may nakikita kang Yes, kalat dyan, na imagine mo paano mo siya ita-transform into a product. The more na mas maraming raw materials, the more na mas maraming creativity yung may lalabas natin. So ito parehas po itong mga to, no? Yes po, mga water lily, Water mga pen holder, pwede siyang spoon holder, Oo. organizer. Hindi naman masisira to pag na ng tubig. Ang maganda po sa water lily na washable. Halimbawa ay napabayaan, nangitim, nagkaroon ng mold, maalikabok. pwede mo siyang linisin, pwede mo siyang labahan kasi that's a natural material. Yun yung kagandahan dito sa ating material natin. Pero tumatagal naman siya, depende sa paggamit natin. Basta importante kapag ang water lily natin na produkto na basta ibilad lang natin or nilabhan natin, patutuyo lang natin. Yun yung kagandahan sa water lily. At bumabalik sa dati yung kulay. Bumabalik sa dati. Ayan. Ayan. We have a carpet. Napakaganda ng carpet. Ayan po yung carpet namin. So 5x7, 5x6. Washable din Gawa po yan. ito ng malambot yan. water lily? Yes po, water lily, sir. Kaganda. Ito yung ating stool and organizer. Ayan, napakaganda. Yan. Okay. Then, at the same time, pwede siyang stool. Pwede kayo umupo Pwedeng siya. upuan. Yan. Ito din, laundry basket din, pwede rin siyang upuan din. Pwede rin upuan. Tingnan nyo ang napakadaming design ng bags na ang gaganda talaga. Mahal ito sa ano. Ito yung Iba-iba nakita natin material na po kanina, ito. oh. Ito actually ratan. Ratan from Palawan. Wow! Mga kababayan natin, gawa ng mga Tagbanwa people from Palawan. So gawa po nila ito, dinala na lang boy. dito. Uh-huh. Magbanwa. Ganda, oh. Grabe. Gusto ba naman din, ratan din. And then we have a seagrass. Yung seagrass na nakikita natin sa bukid. Anong grass po ito? Ang tawag dito sa amin sa Laguna ay tikiw.
Ito po yung na-discuss na natin na ano, yung tumutubo sa Yes. tubig na mahabang ganon. Iba po yan, Iba pa yan. Opo. Ito naman yung tikyaw sa bukid kalimitan. Yung katawan niya parang may tatsulok na Yung yes, opo. Then ang bulaklak niya sa pinakababaw kulay brown. Parang tubig din. Yes po, sa tubig din po siya yan. Parang tatsulok na ganon yung Opo, ano yan. niya. Kaya iba-iba yung kulay ng material niya. Para sa ano. Ito naman is sabihin ko sa'yo. Sobra yung ano, yung detalye. Ito sir yung bank 1. Kaya iba yung color niya. Same lang din sa water lily yung color pero mas ano siya, mas mas maliit yung material niya. Grabe. Ito mga to po. Yan po ay paper. Paper twine. Si papel lang to. Opo. Nubusan kasi kami ng stock ng raw materials kaya nag-convert kami into Pero sino magsasabing papel pala to? papel Paper pala twine yan. Then yan. this one is abaka. This is abaka. Yan. Oh. Ang gaganda ng produkto. Opo, yan talaga. So, kailangan talaga nila yung skills, yung mindset na may pera talaga sa lahat ng raw materials na sa paligid natin. Ito po. Anong material po ito? Ito naman po ay tikog. Tikog na galing sa Samar. Summer naman So, to. yun yung banig. So, since nagtatahi kami ng mga bags, kasi meron kami mananahi dito. So, yun, tinatahi namin yung mga bag nila. Ay, yung kanilang raw Banig. materials, yung banig, then ginagawa namin Pero yung mga bag sobra yung ano, yung banig niya oh. nila. Opo. Yung detalye. Tikog material. So, around the Philippines yung raw materials natin. Wow. Okay, dito po sir, sa side na to. Para makita ng audience natin. Ayan. Yan naman po material na to. Okay. That's our innovation. Actually, nag-hit siya ng 2020. Panahon ng 2020 kasi sobrang dami namin raw materials. So, lahat siya puro mga cut-out, mga scrap material. So, instead Scrap. na itapon namin, kinonvert namin to a bag. That's our crazy tote bag. Wow. So, hindi namin tinatapon yung mga basura. Mm-mm. Now, from the pandan, buri, we have hand-woven fabric, then kawayan. Pati kawayan ha. Yes, so, sa bamboo. And tingnan niyo po ito oh. Combination ng sir. Combination ng tela and Yes po. katsa and ano po to? Buri material Buri. po. Yan. Yung buri is from the dahon. Yes po, yung dahon po niya. And then actually, sir, lahat ng part ng buri din ay pwedeng gamitin. Oh. Yung mga bunga, yung stick, Pati yung parang ano niya, yung bark niya. yung bark niya, actually doon po nanggagaling yung ating buntal material. Buntal. Ito yung mga ano, Ayan po yung sir, yung pandan. lalagyan ng ano, ng Laundry basket. lalabang damit. Para hindi yan na ano ni Jayol. Ay, baka ngat-ngatin ni Brass. Okay. 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 Ayan, sir, to. Yan, ayun sir yung placemat. Ito yung kanina na sinasabi mo yung placemat na iaano mo lang. Clutch. Ayan. Oo. Galing. At meron ding Yan naman po sir ay kawayan. Sa bamboo. ang smooth ha. Dami, pakita. Oh, Pakita. mas maganda ta. Ayan oh. Sobrang smooth. Yan ang magsasabing kawayan to. Tapos sir, etong mga to, Ito naman po sir ay borda, mga beads na borda dito ng ating ano. ng liliw. Kami Ah, na po, ng- kami na po ng- nagbuborda-punan. Dito So na sa inyo. itinuro ko na yun sa mga tao. Oh. Ayun. Yan yung sombrerong malaki, tapos ginagawa namin siyang pang do bag. niya. Ay, yung bag na ano. Sombrero ng mga sombrero ng bag, ayaw apo. mainitan. So ito yung mga iba-iba pang mga bags.
I think pwede na tong ano sa kotse. Ito yung buri material, yung banig. Mhm. Okay. Tapos, ayan. So, hand paint ko na lang po yung material. hand paint po ito? Yes po. Hand So, paint mano-mano lang yan. sa buri mismo. Apo. Para lang magkaroon ng bagong mukha yung buri bag. And then yung handle, yung kanyang fabric is from mangyan. Magawa ng mga mangyan sa Mindoro. Talaga po? Yes, apo. Hobby nila to? Yes po, habi po ng ating mga mangyan. Galing. May... Ito sir yung bag. Ito yung bag na sombrero. Ah, galing ah. Yun yung malaki namin na ano. Tapos ginagawa na rin namin siya lampshade. Oh, nagiging lampshade din. Galing. Marami pa rito. Yes po. Ating carpet kanina. Tapos itong mga baning na to, sir, saan galing Kaya po naman mga to? pandan po from Kabinti. Kabinti to. So, pang ganda oh. Ito naman yung kawayan. Pwedeng i-frame tong mga to. Tapos gagawin namin siyang furniture. Ang ganda nito oh. Lalagyan ng magazine. Yung magazine. Picnic basket. Handbag. Lalagyan ng kung anik-anik. Okay. Sir, ano naman tayo? Yung mga artwork. Sa loob po, sir. Okay. So, ito po mga patikim lang to. Pero, nung unang nakita ko, ang nag-stand out sa akin ay ito. And, yun. Tama ba, Sob? Ito naman, sir, is water lily and Jario. Actually, ang Rolyo Licani Bapani Craft ay nagsimula si Jario. Yun yung pinakaunang raw materials namin. Kaya siya naging rolyo kasi niro-roll yung papel. Oh. Ito naman, sir. Ito naman po ay water lily. Water lily. Combination ng mga nito material and then wood. Nito? Yes. Apo, nito material. Actually, ito ay coaster. Oh, I see. Ito naman is kawayan. Kawayan to. Yes, so. Ganda rin. Okay, aside from the mga frames, ay ito may mga chimes, sir. Galing sa Coconut po. coconut shell. Coconut shells. Maganda po siyang gawing cortina. The same time, pwede siya gawing chime. Chime. So, pwede yes. siyang ilagay sa mga puno, sa may mga side, para pag humangin, very relaxing yung sound. Alright. Okay, andito na yung mga artworks. Ooh! May recycled material. Wala From pa mga tong... cut out. Ganda rin. Hindi na po sa bag, sa mga laundry basket makikita. So, pwede siyang gawing artwork. Ano yung sir, mano-mano tinahi isa-isa. Mano-mano yan. Ganda. And, of course, ito sir, painting. That's my painting, acrylic, and QDE combination. So, may ibang medium, no? Iba-iba medium po. And then, And ito, this one is our new collection. This combination of coffee, Coffee bean. saga-saga material, or rose pea, nito, yung needle pine, and pinaka main raw materials natin is water lily. water lily. Ito ang pinaka-base niya. Yeah. Ganda. Ito po. This one naman, sir, is a pure abaka. Abaka to. Abaka, nito, Nito. saga-saga material. Asan pa yung saga-saga? Asan yung saga-saga rito? Ito yun, sir. Yan, yung mga red and black na si... Yeah. Ito yung... Yes, sir. Yung parang buto siya na black and red. Yes, sir. Ito po yan, no? Ayan, yan yung ating rose pea.
Yan. Okay. So nakikita to sa mga gubat-gubat. Opo, isa vine. Tumutubo lang to na vine. Yes po. Oo, Pero pero- ngayon medyo kinukulan na ng supply ng raw materials na. Kaya medyo rare na siya ngayon. Okay. Wala pa rin nagpa-farm nito? Wala po. Kasi hindi nila alam na pwede pala siya gawing handicraft, mga artwork. Ano lang yan. talaga ang tingin nila? Opo, yan. Ang tawag doon, sir? Ang tingin nila ay ano Basura. lang, weed. Yeah. Or at least yung pangsumpi. Yan. Yung pansumpak ng mga bata. Pangsumpak. Ayan. This one naman, sir, is may hand painting on Delu material, acrylic, and then the water lily, yung border niya. Ito. Water lily po yan. That was ano niya, sir, almost 13 years ago na, Ito. yung material. At ang ganda rin ng frame, ha? Yung frame na po yan sa ano na yan. Ito yung frame na to, galing po yan sa ano, sa cabinet. Okay. Maganda tong Just painting my na to. artwork, acrylic on paper, with water lily Yung frame. ray frame. Ito maganda. That's my acrylic and QDE combination. Ito pa, sir. Maganda rin to. This was sir, is water lily, baka, and then yung color is water lily. Ang ganda, no? Ito naman is water lily din, and then yung color niya. So niluluto namin yung kulay. It's water lily and then coffee. Coffee bean. Grabe, ha? May mga small. Just may acrylic on canvas. Pag mga medyo nasa mood, ayan, nakakapaggawa ng ng mga artwork na painting. Ito, sir. Maganda to. Pakita natin. This may Philippine-inspired acrylic on canvas. Ito, sir. This one Kawayan. naman, sir, is kawayan. Kawayan, combination ng newspaper, and then bangkwan and abaka material. Ganun din. Yes, din po. Maganda ito. There's a kawayan. Kawayan. So, sir, nung ginawa ito, is it for frame or for ibang Actually, purpose? yung mat niyan is flexible. Na pwede siyang gawing furniture, pwede siyang gawing bag, pwede siyang gawing mga basket. Bubuyin mo na lang. So, Sino po yung ginawa lang siyang nag-weave yan. niyan? Sino po yung nag-weave nito? Actually, ito weave natin ng ating mga Tagbanwa people from Palawan. Grabe. Kasi nagano ko sa kanila, nagturo ko sa kanila ng mga panahon na Collection yun. pa. Ito maganda rin to. Gusto ko to. Ito naman Parang yung- carpet. That's sa art yan. Yung sa sun rays. Oo. Gawa yan ng pamangkin ko na na bakasyon sila ng mga panahon na yun. That's combinations of water lily, abaka, bangkwan. Wow. Ito maganda rin. Siya lang gaganda. At meron akong super gustong gusto dito. Ito yung gustong gusto ko. Gustong gusto ko talaga to. Carving from carving, Paete, Laguna. From Paite. Isang buong kahoy to. Isang buong solid talaga. Solid. Ano Bigat kayang kahoy ito, sir? Ay, ibenta ni sir. Ganda. Eh, sir, ano mga kwento nito? Paano mo na-acquire? Actually, galing ako ng ng Paite, tapos may nakasakay lang ako.
Oo. Tapos nagbenta siya sa akin ng ganito doon sa jeep. Sa jeep. Oo. So kinulit ako ng kinulit hanggang sa Kinulit ka pa. wala naman sa plano kong bumili, pero siguro dahil nga kailangan niya ng pera, binenta niya sa akin mas mababa. Magkano niya binenta daw? Actually, mura lang ang pagkakabili nun eh. Oo, pero ngayon ay... ayaw nga i-deserve sa akin. Super ganda. Napaka-solid. Solid. Ito rin sir, napakaganda. Ito. Oh, ganda nito. Ito ay ang concept talaga nito is headboard ng kama. So dahil may client kami ng isang hotelier, nagpagawa ng headboard, then may extra kami. Ginawa ko na siyang artwork. So mga materials natin yung buri, waterly combination, puro mga scrap material. Ito maganda to, oh. That's bamboo red. Ito from the same sa Palawan. Ito sir, kauna-unahan naming yari. That was 2009, nung nagsimula kami sa Water Lily. Ito. Yan po yung kauna-unahan namin salamin. Ito, super ganda nito. Yeah, okay. Ano siya, parang 3D. Tama ba, sir? Ganda. Mahal siguro to. Ito naman sir, itong set na to. Ayan, oh, parang... is made of kawayan. And then, rattan. And then yung mga basahan. Basahan mga lang doormat. Eh, super ganda naman ng basahan niya, doormat, oh. Yes. Sino pong gumawa ng mga to? Ang gumawa ng doormat na to, ito yung mga kababaihan sa Fairview, Quezon City. Fairview? Yes, kasi yung kasamahan ko doon ay kasamahan ko sa BPI Sinag. So pinuntahan ko nila ang kanilang community. So mostly binebenta nila yung mga basahan lang. Basahan lang, ordinary ngayon, basahan ginagawa lang. namin siya mga bags, ginagawa namin siya mga cushion para mas mataas yun niya. Yeah. Yung value. Value. Okay. Working area na to. Okay. Anong ginagawa niya ngayon, sir? Ito naman ay basket. Basket. Okay, kung titingnan natin, yung kanyang bakal, pwede siyang gawing lampshade din. Okay. Maglalagay ka ng weaving na medyo open yung gitna, so pwede siya maging lampshade. Pero ito, ang design nito is for laundry basket. Laundry basket. Tapos lalagyan siya ng tela sa loob. Oh. Ito naman ang estudyante, college student. Oh. Pero Pagka sa sideline. Pagka Monday, Tuesday ang pasok. Oo. Pag wala silang Yung tatay niya, gumagawa ng mga bakal. So yung mga bakal pinapagawa ko sa labas. Ang material naman ito ay bangkwan. Bangkwan. Pero mostly mga weavers namin nasa bahay-bahay. Sa community base. Ilang mga nanay yan? Yes, mga nanay sila. Ang maluwang pa rito. Ito naman yung ito yung sa upuan natin. Oh, ang ganda. Ever since, sir, ano ba ang background mo? Ba't mahilig ka sa... Ako po ay architectural graduate. Major in architectural design. Wow. So, gumagawa ng mga plano ng bahay, mga scale model. Pero yung aking hilig sa dyaryo, nagsimula noong 1999. After mag-graduate ako ng high school, and then, yung hobby ko, dinala ko sa eskwelahan ng college. So, instead na magdala ko ng mga bags, so gumawa ko ng mga pen holder na iyari sa dyaryo. At yung bit-bit ko, so may mga kapwa ko estudyante na nakita yung gawa ko, so yung iba nag-order. So unti-unti, na-motivate ako na may pera dun sa crafts na ginagawa ko. Until na habang ako nagtatrabaho ng isang company, dala ko pa rin yung hobby ko sa paggawa ng mga dyaryo. Until na may isang kapitbahay na nagtanong,
pwede ba sila mag-aral at matuto para kumita rin sila at the same time. So nag-start ako magturo sa kanila. At unti-unti, kumikita sila, yung kanilang raw materials na ginawa, dumadami hanggang sa gawa ko siya ng isang products. Doon magkaroon ako ng produkto mula sa dyaryo. Unti-unti nag-start ako mag-market at nagkaroon ako ng DTI permit. Doon nag-start na makilala ko sa DTI. Yes, ako nagkaroon ng negosyo, nag-join sa mga trade fair until na pumasok tayo sa mundo ng water lily. So yung water lily and newspaper is combination ko sa paggawa ng mga produkto. I see. Saan ka school galing ng architecture? Sa Laguna State Polytechnic College, San Pablo City. San Pablo. Yes. Ito naman ay mga buri material. Combination of rattan, abaka. Originally, ito sir ay yun yung sa mga beach na na mga bubong. So ginawa namin siyang lampshade na rin. Lampshade. Sa ganda ng lampshade. Yan, mga abaka. Maganda to sir. Ano to? Ito yung lang yan sir. Nakuha lang yan sa okay. Yung mahilig ako mag-collecta ng mga ganyan na marami ka makakita Alawang pa pala dito sa likod. Pero puro na. Ito sir, yan, takip yan ng isang laundry basket. Ngayon, gagawin ko siya isang artwork. Lalagyan ko siya ng coco shell, ng eggshell. So imamount ko dyan sa gitna. Ini-imagine mo na talaga ang gagawin mo. Pero di pa na siya nakaplan na. Ang dami? Pero mga raw materials kailangan just another one yung mga tansan. Tansan to? Yes po, yan. Pili natin siya. Tansan ng Coke, mga soft drinks. There's another one, mga drip wood na galing sa dagat. Drip wood. So, walang tapon din. So, basta ito naman din. So, meron din ako collection ng mga keychain na mula sa mga tansan. Mga letters, mga ganyan. Grabe si sir. Itong mga to, itatransform mo po sa artwork. Silya. Silya to. Silya po. Tapos anong gagawin mo dito? Upuan yan, meron siyang metal. Grabe. Dapat talaga creative ka. Yan, init yan, hindi basta na pag-aaralan yan. Nasa iyo talaga yan. As long as na marami kang raw materials na nakita, pwede mo siyang gawing artwork. Mula sa mga dahon ng saging, dahon ng langka, dahon ng langka, ng mahogany, so pwede siyang gawing produkto din. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.